Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:06 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo din sa mga watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Ang Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Maywaga Pilipinas, Maywaga Western Visayas, sudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa marabutan sang amon pagserbisyo. Tingaban nga bahin sang tributan nagahatag kami sang katuhuran, mayong aga good morning sa inyong tanan. Mother welcome sa Sarawan Kedisyon sang pagpalagad sang programa Balita Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sa Miyerkules. Today is September 17, 2025. Mga biyan, inyo lang ikatatlo sa apatanan ka Biyernes karon nga bulan sa Setyembre tuwing 2025. Mga pangalagad tugtog alas 9:55 subong nga aga, ako ang inyong alagad, JP Herbas. Sa atong mga sukitag palamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, kag Iloilo, subong man sa atong mga kulturan sa tabuk na probinsya sa Negros Occidental. Sa atong mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad, maayad-ayad gid nga aga sa inyong tanan. Ato nga pagpalagad mabaka live sa 585 kHz lisuan sa inyong radyo. Subong man sa ating official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton sining mga balita, nakip sa aton nga pag-aistoryahan subong nga aga ang nangin resulta sa gidhiwat nga survey sa Philippine Statistics Authority, kaupod ang Department of Information and Communications Technology. Kahapon mga adlaw, ang aton sining paghatag alay ligwa sa mangin mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Evasion or purpose of evasion. So help me God. Congratulations. Thank you, Mr. President, and congratulations, everyone. And now let us hear the message of the President of the Republic of the Philippines and Commander-in-Chief, Armed Forces of the Philippines, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr. Good morning. First of all, allow me to greet our National Defense Secretary, Secretary Gilbert Chidoro, the other members of Cabinet here present, the Chief of Staff of the AFP, General Romeo Browner, and the Major Service Commanders,
Of course, the newly promoted officers and armed forces of the Armed Forces of the Philippines, and equally importantly, their families, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. I am always filled with pride whenever I stand before the brave men and women of the Armed Forces of the Philippines. Today, you just took your oath as newly promoted generals and flag officers to bear greater responsibility to the Filipino people and to the state. This year, the AFP has yet again demonstrated its reliability in humanitarian assistance and disaster response operations, from typhoons and volcanic eruptions to earthquakes here at home, even in Myanmar. You have shown our people and the world that the Filipino soldier is always ready to save lives, deliver relief, and rebuild communities. You have also further strengthened our international defense posture through joint and multinational exercises such as Balikatan 40, Exercise Alum with Australia, Talisman Sabre, and engagements with partners across the Indo-Pacific. Moreover, you have continued to sustain readiness through training, simulations, and command exercises. These have improved tactical responsiveness, ensuring that the AFP remains prepared to defend our country. These accomplishments underscore the professionalism, the dedication, and the readiness of the armed forces. They also strengthen the confidence of our people in your ability to protect our sovereignty and to uphold the values that we hold as a nation. You have achieved much this year, so this promotion is well deserved. Now that you have taken your oaths, remember, set an example for the young men and women who will look to you for your leadership. These new stars you carry will demand your utmost discipline, honor, and service. And as your Commander-in-Chief, I call on you to continue to strengthen our presence in the air, on land, and at sea. We must guard the peace we have gained and deepen our ties with partners who also envision a freer, more stable region. I know the sacrifices you have made in serving this great nation. Rest assured, this administration will do the best we can to provide you with the resources and benefits so that you can focus on your duty. Huwag kalimutan, ang panunumpa ninyo ngayon ay sa Republika at sa bawat Pilipinong nagtitiwala na dahil sa inyo, sila ay mabubuhay ng ligtas at may dangal. Today is not only a milestone, but a renewed pledge that your loyalty remains with the Constitution and the Filipino people. Always act with integrity, uphold the rule of law, defend our democracy. Congratulations to all of you. Maraming salamat at mabuhay ang sandatang lakas ng Pilipinas, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat. Gandang umaga. Thank you, Mr. President. At this point, may we request the President to kindly grant. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:14 na sa aga na batian ang naging mensahe ni President Ferdinand R. Marcos Jr. sa giniwat niya pagtarumpa sa mga newly promoted general flag officers and armed forces of the Philippines sa isa ka seremonya sa Ceremonial Hall sa Palasyo sang Malacanang. Sa iya sining naging mensahe ginpabutyag sa presidente ang pila sa mga nagapanguna mga intervention sa aton sining gobyerno para pabaskugon ang Armed Forces of the Philippines kung AFP. Samtang may mga panumduman ang presidente sa mga bag-o panumpa ng mga opisyal, promoted general kag mga flag officers ang AFP. At dari mga biyan ang pag-uphold siyang integrity. Pag-uphold siyang rule of law at pagdepensa sang aton sini
nga soberanya. Congratulations sa aton sining mga bag-o nga mga newly promoted generals kag flag officers of the Armed Forces of the Philippines. Samtang sa iban pa nga mga balita nasyonal, Balita Nasyonal. naging kumpirma ng mga biyan sa pila ka mga leader sa Kamara ang formal nga pagparaog sa pwesto ni Speaker Martin Romualdez bilang leader sa Kamara. Nakip sa mga nagkumpirma sini si Deputy Speaker Ronaldo Puno. Sunod kay Puno, makapila naman ka beses nga ginpabutyag ni Romualdez sa mga political party leaders ang katuyuan sini nga magbiya sa iya sa nga pwesto para nga ma-save ang imahe kag integridad sang Kamara. Ang sambit nga biya sa pwesto ni House Speaker Martin Romualdez sa tungaman sa mga issue sa flood control project. Pero kay Puno, pagpangduwa-duwa ang political party leader sa plano ni Romualdez kaga intuyo pa nila nga istoryahon ini para magbagong iya sini nga pinsan. Kung para sa ilang mga party leaders, kinahanglan sa isa ka masaligan nga leader sa Kamara sa tunga sa mga issue nga ginaatubang sa ila sining grupo sa karon. Pero ginaathag ni Leyte First Representative Martin Romualdez mas maayo nga magbiya siya para hindi na mabahiran sang pagduda ang mga ginaubra nga investigasyon sa karon. Di maluyag ni Romualdez nga panumdumon sa publiko na nagalikaw siya sa mga salabton. Nagagawa man ang posibilidad nga mag-lead na lang anay si Romualdez pero sulo kay Puno mas ginpili sa nasabit ni House Speaker nga mag-resign. Posible nga panumdumon sa publiko nga magabalik man ini sa gihapon doon nga magtahaw na ang issue kung hindi matuod ang intensyon sini nga magpa-imbestiga. Panugyan sang House Speaker sa mga opisyal kagkatapo sang Kamara pasuportahan si Isabela 6th District Representative Boji D. Ginapahayag mangin bag-ong liderato sa lower house. Si D ang naghalin sa Partido Federal ng Pilipinas na partido ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Samtang kasunod sa ginpagawa nga La Nina Alert sa pag-asa ginpasiguro sa Department of Social Welfare and Development ng DSWD. Nakahanda na sila nga magresponde sa anumang pamahod sa pag-ulan. Sunod sa DSWD nakatutok na ang ila sining nga Disaster Response and Management Bureau sa anuman nga direktiba. Inpahulag naman ang Quick Response Team kag ginahanda na ang camp coordination kag protection measure para sa mga posible maapektuhan sa bagyong Mirasol. Subong, ginapabaskog sa DSWD ang koordinasyon sa mga field office kag local government unit para masiguro ang madasig ng epektibong ayuda, relief kag psychosocial support para sa mga maapektuhan nga pamilya. In panungduman sa DSWD sa publiko nga magpabilin nga mabinantayon at magsunod sa mga abiso sa mga otoridad. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:20 na sa aga. Sa sining oras mabiyan mag-check kita sa latest update sa lakat sang panahon
Ibaluon naton sa Pag-asa Iloilo ang mangin panyempo sa mga adlaw sa Miyerkules. Ay pila ka mga pag-ulan nga eksperyensyahan diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Palo nato ng kabangtanan sini kag ano bala ang mangin panyempo sa labiling mga inoras sang Setyembre 17. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:21 na sa aga sa sining oras. Kaupod natin sa piyak na linya. To give us the latest update from Pag-asa, we have Sir Jeff Makiling sa piyak na linya. Sir Jeff, good morning. Yes sir, mayong agagit sa radio water update sa subong nga adlaw Thursday, September 17, 2025. Ang sentro sa tropical depression nga si Mirsol na sa vicinity kang San Agustin, Isabela. May maximum sustained winds kita magalabot nga 6 km per hour dapat sa sentro sa Cubadros sa 90 km per hour. Nagahulag din siya pa west-northwestward at 25 km per hour. Para dahil sa Tacloban City out of nato, ang gina-forecast nato nga si Mirasol magulang ini siya pa north-northwestward within the next 12 hours while traversing sa northern Luzon. Hanggang mag-exit ini sa atong far na region within tomorrow morning or afternoon. Dahil sa aton sa Western Visayas, southwest monsoon ang ga-apekto sa aton nga mga dalasang mga pagkatubang kanaitan paglapat ang pagtubak ng ulan agad na nag-uog. Mahina tugtog sarangan sa direksyon nga nabagatan ng katundan, tugtog ng bagatan para sa hangin sa Western Visayas. Mahanay tugtog sa karam na iba mga balad natin sa atong kaligatan. Pagka-temperature natin 25 degrees to 1 degree Celsius. Daw nag-budlap 5:39 p.m. dito sa aga, mag-atulo din siya 5:49 p.m. karon sa gabi. Kung mga dito sa Durapitilin sa Iloilo Power Station, ako sa John Malaytam sa naman. Sir Jeff, may we know ang rason sa pag-ulan dari sa Western Visayas, particularly sa area sang Iloilo. Yes sir, bali ang gata na sa mga pagkatupa sa ulan sa atong diri sa may particular likod ko sa Iloilo City sir is ang atong habagat sir. Ako sa diin nagpadala or nagpa-enhance pa ini siya dahil sa tropical depression nga si Mirasol sir. I see. May we know sir, saan o ginalauman nga magagwa si Mirasol sa aton sining Philippine Area of Responsibility and until when naton ginalauman ang pag-enhance sini sang habagat diri sa Western Visayas? Yes sir, bali ginala natin nga mag-exit ini sa atong nga parang region possibly via tomorrow morning or afternoon and then expect naman gapon may anagapon gagawa kapabilin ini siya ng mga pagagalong kanangitan. So expect natin within the next following days maka-expect kita gapon ng mga pagtupa ng ulan or cloudy skies. Sir, aside sa Mirasol, nga ginabantayan natong karon, may ara pa bala sa mga weather disturbances nga ginabantayan ang Pag-asa Iloilo? Yes sir, as of now, may ara ito ginabantayan na isa ka LPA kasi din na sa par na ton na may ara nakalayon nga 1,320 kilometers east or southeastern Luzon sir. Si sa amon sinin sir tanaw nga satellite nga video, medyo dako-dako man sir no nga LPA ang kung gina-monitor ninyo. Ini bala sir ang may chance na nga mangin isa man ka bagyo? Sa subong sir, since LPE pa lang ini siya sir, medyo damo pa ini nga possibility na changes or matagbo sa within the next following days sir. So expect naman yapon nga maging keep updated man na if ever may mga further na development within the next following days. Sir Jeff, magluwas sa syudad sang Iloilo, ano pagiging mga area diri sa Western Visayas, Isla sa Panay, Guimaras, kag subong man sa Negros Occidental ang naka-experiensya sa mga pag-ulan? Yes sir, bali sa subong nga adlaw ini sir, expected natin nga maka-experience ito sa mga pagkatupas ng ulan and then nga pare sa subong may mga gipataas mga heavy rainfall nga warning particularly na ako sa diin sa province ng Antique nakabayaw na kita ang orange nga rainfall warning and may ara nga mga portion man sa northern part ng Aklan na naka-ipaidalong sa may yellow and then some portions o sa may province of Iloilo and as well as Capiz and sa Bilogga province kang Guimaras nakapaidalog sa may heavy rainfall warning some others nga naka-rainfall advisory. I see. Sa Negros Occidental sir, may we know, kamusta naman ang inyong monitoring? Yes sir, bali sa Negros Occidental as of now wala kami
may katataas ng mga rainfall warnings or heavy rainfall warnings, pero in-expect gyapon nga may ara ini nga mga pagkatapasang ulan or significant nga mga pagkatapasang ulan gyapon nga experience dito, sir. Sa ato naman sir ng mga coastal community sa mga mangingisda nga nagaplano nga magpalawod, ano ka safe ang aton sini nga kadagatan sa subong nga oras? Sa subong, sir, since ang ating coastal water condition is slight to moderate, gyapon expect na gyapon nga pag ginabis gyapon sa publiko nga matandang gyapon kung mag-alok kita since although nga wala gawa kita makita ng mga pagbalot o mga gale warning nga ginapagawa, mag-expect na gyapon or magpa-andam na gyapon nga may ara ginagyapon nga possibility nga pagbaglo sa hangin or pagdudo sa mga pagkatupa ng ulan. Ayun. Madamo yung salamat Sir Jeff Wakiling sa imo sining nga oras kag mga impormasyon. Yes, sir, salamat sa sir. Dali abot mabiyan latest updates sa katsang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. From one DOST agency to another mga biyan, update lang sa Bulkan Canlaon, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kung PIVOX DOST nag-update mga biyan mayara sa ash emission ang sa Canlaon Summit Crater inobserbahan alas 6:18 kainas ang aga. This is ongoing activity that is producing a low plume that is drifting north-northeast. Overall mga biyan, ang alert level 2 ang nagpangibabaw karon sa Canlaon Volcano. Update man siyang DOST nga ang ining ash emission nagsugod sang 6:18 nag-untat mga biyan sang 7:27. Para hindi pahalong isang Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang tanan ng mga negrense sa posible liwat na pag-alboroto sa Bulkan Canlaon. At una na agad pabutyag sa PDRMO na handa na ang ila sining mga assets, resources kag mga personnel pananglit nga maglala ang sitwasyon sa nasambit nga bulkan. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:28 in the morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa sining oras, magapuar magita sa update gikan sa Iloilo City Government. Paribag-ong komitiba ang tukuron sa City Hall. Ibalo na ito ng detalye sa balita sa report ni Jenel Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Jen, good morning. Jay, pagi sa Executive Order number 084 series of 2025 na ipapanaog sa order EO si Mayor Raisa Treñas na nagatukod sa Iloilo City Infrastructure Coordination Committee. Ang rason sang sininga nga pagtukod Jay nga gusto sa aton sinilokal nga panguluhan partikular ni Mayor Raisa Treñas ng tanan nga mga proyekto nga ginahimo sang syudad, national man o kung locally funded ang mangin klaro may maayo nga plano kag wala sang pag-usik sang pondo. Pinaagi sa EO masiguro ang organisado ang mga proyekto kag wala nagadoble ang trabaho mayara sing transparency, accountability ang ahensya no na kinahanglan anay ipresenta sa committee ang plano, budget kag fund source. Isa man sa katuyuan sini nga maproteksyonan ang mga pumuluyo kag ang palibot kag may kinahanglan nga bangod sang kinahanglan ang pagpatuman sang koordinasyon kag consultation kag subong man mangin madasig matalunsay ang implementasyon kag may yara sing certificate of coordination antes na makapadayon ang isa ka mga ang proyekto abi JEP no. So may yara sing komposisyon ang ining gintukod nga bag-o nga coordination infrastructure committee sa diin ang aton siniya nga alkalde amo ang chairman kag chairperson diri amo ang regional director sang Department of Environment and Natural Resources kag sang Department of Public Works and Highways JEP. So ini kabahin gyapon no sang panawagan
sa aton siniyang national government, santo man sa mando sa aton siniyang presidente, ang importansya no sa coordination sa aton siniyang DPWH kag sa aton sini lokal nga panguluhan sa mga ginapondohan nga proyekto Jeep no. So membro sang sini nga komitiba amo ang City Engineers Office, City Architect, Building Official, City Environment, Natural Resources Office, Traffic and Transportation Management Office, City Legal, City Planning, kag ad hoc member diri ang mga punong barangay sa diin concerned abi no ang ini nga mga barangay kung ang mga proyekto dira sa ila sini nga area ginapatukod J. Ayun. Diyan, still, no, in connection sa infrastructure project, ang report mo kahapon tuloy sa plano nga paghiwat sa transport strike, may update na to dyan for guidance sa aton sa mga tagpalamati. Subong alauna karon sa hapon, may rasing press con ang Iloilo City Traffic Transportation Management Office. May kanutanan sa sini nga impormasyon no, in preparation para sa patuman nga transport strike kag sa sining trillion March or something no do mo sina nga press con nga gipatawag karon sa hapon sa atong sining Iloilo City Traffic Transportation Management in anticipation sa sining mga hilikoton sa diin nga ti kinahanglan gid isang preparasyon no sa bahin sa atong siniya nga traffic kag sang seguridad J. Ayun, madamo gyud salamat dyan sa imong nga balita. Manamudol naton nga report gikan sa Iloilo City Hall para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it, mga biyan, latest update gikan sa Iloilo City Government. Gidulong sa aton City Hall Beat Reporter, Janelle Baclay. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:32 sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mga biyan, sa aton nga pagbarbalot, duga nga mabalita lokal kag balita nasyonal ang aton nga pagapatpaton pagkatapos lamang sang pila kapahanumdom. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Narco Manila. Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura. It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool. Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital,
wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Yun po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Known to tourists as hanging rice, puso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls, kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere, even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:38 sa aga. Sige po nagpamatla mo sa pagparagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan, nagpatawag kahapon sa Information Dissemination Forum ang Philippine Statistics Authority kaupo ng Department of Information and Communications Technology agad ipalabot ang nanging resulta sa preliminary 2024 National Information and Communications Technology Household Survey ko ng NICTHS. Sino kay PSA Regional Director ni Lida Mular ang ining survey nagahatod sa insight sa digital experience ang kada Pilipino kag ilang mga pamilya partikular sila paggamit sa mobile technology para sa digital payment, online education, e-commerce kag cyber security awareness. Lakip mga biyan sa mga highlights ang nasabit iyang resulta ang datos nga yara lang sa 40.6% sa mga panimalay sa Western Visayas or around 829,000 sa kabukusan nga 2 ka milyon ka panimalay sa rehiyon ang may internet. Sa nasambit nga numero, 50.8% ang may fixed wired broadband, 34% ang nagagamit sa mobile broadband, 17.6% ang nagagamit sa fixed wireless broadband, at 3.9% ang nagagamit sa satellite broadband.
Sa tanan nga rehiyon sa Pilipinas, ang Western Visayas ang ika-11 sa may pinakamataas nga porsyento sa panimalay na mayara sa internet. Magluwas diri mga biyan nagagwa man sa nasambit iyang survey na sa masobra 6.59 milyon ka tawong edad pulo ka tuig pataas sa bugos nga Western Visayas. 4.5 milyon ang nagagamit sa internet. Bukod duha sa 3 ka individual edad pulo ka tuig pasaka ang internet users. Per result man sa nasabit na survey, 76.2% ang nagagamit adlaw-adlaw sa internet. 17.9% ang nagagamit kada simana pero hindi adlaw-adlaw. 5.2% ang wala regular nga nagagamit o kung nagagamit lang kung kinahanglanon. 5.7% ang nagagamit kada bulan pero hindi kada simana. As to percentage of individuals naman nga nagamit sa internet sa ila sining nga mga lokasyon, 71.3% ang nagagamit sa ila nga puloy-an. 29.1% ang nagagamit sa internet sa iban nga mga puloy-an. 19.3% ang nagagamit sa internet sa trabaho. 15.3% sa mga public access venues. 36% sa mga commercial establishment. 20.2% sa mga bulutuan or places of education, at 15.5% samtang nagabiyahe or in mobility. Kung device naman o kung gamit sa paggamit sa internet ang pag-aistoryahan, 98.8% ang nagagamit sa internet pinaagi sa cellphone. 9.2% ang nagagamit sa internet pinaagi sa laptop. 7% sa desktop. 5.7% sa smart TV o kung set-up box. 3.8% sa tablet o kung similar devices. And 1.1% ang gagamit sa internet sa ila sila nga gaming console kag iban pang nga mga kagamitan. Nagagawa man sa nasambit iya nga survey mabiyan nga ang kada or the average household sa Western Visayas nagagasto sa 1,036 pesos, 1,036 pesos per month para lang na magka-connecta sa internet. As to the other key results mga biyana sa sining survey, proportion sa individual na may ara sa online bank account karalang sa 8.8% o kung 581,000 sa mga individual sa Western Visayas ang may ara sa online account. We are number 5 sa tanan ng mga rehiyon sa pungsod Pilipinas. Kaupod ang Cordillera Administrative Region o CONCAR. Samtang 28.9% o kung 1.44 million ang individual o kung tao sa Western Visayas na may ara sang electronic o kung money account. Pero ini ginatawag naton nga e-wallet. Samtang sa online selling, 1.6% o kung 105,000 katawo sa Western Visayas ang may ara sang online selling account.
Nag 25.1% naman o kung 1.65 million ka tawo sa Western Visayas ang may arat sang online buying account. Ining mga account ba mga biyan sa mga online stores, din pwede maka-online shopping. Kagaya sa Shopee, Lazada, TikTok. Iban pagig mga online store karon. Sa din madamo ang mga nagagamit. Pero para sa ila, mas kumplemente ang paggamit sini sa pagpadulong sa mga physical store. So ina ang pila sa mga highlight mga biyan sa nasambit iyang survey kay ginhiwat sa PSA katuwang ang DICT. Babay ang ining mga survey mga biyan ha ang gamiton sa mga stakeholders, particularly those involved or engaged sa mga online selling. Kung ano ang mga posible nila nga mga obrahon, diskarte para makaganyat sa dugang nga mga customer. Deep records mga biyan, no? Around 1/4 sa populasyon sa Western Visayas ang mayara na sa online buying account. Kung ikaw isa ka negosyante and you see a big portion sa aton sining populasyon ang yara na nagapamakal online, maybe you can consider creating an online store kung magsulod sa e-commerce. Ang Department of Trade and Industry Western Visayas, isa man sa mga tag sa iya sini iyang mensahe kahapon. Ila naging patpat sa nasambit iyang discussion mga biyan ang ilang mga plano para buligan ang mga negosyante diri sa Western Visayas na makasabay sa trend karon sa negosyo with emerging benefit padayong pagsaga sa numero mga biyan sang mga negosyante online. Ang aton nga DTI Western Visayas nag-boost man sa mga MSME sa pag-negosyo online. Kangay sa Gimaras, may ara sila iya sa mga trainings. Sa diin ginatuduan ang mga micro, small, and medium enterprises. Paano mag-live selling, paano mag-ubra sa Facebook page, paano magamit sa e-wallet, subong man, paano mag-layout sa Canva para mas maging makagalanyat ang ila sining mga produkto. Duwas nila, may mga KMME man, the Kapatid Mentor Me Program aton sining DTI. Sa diin isa man ang digitalization kag cyber security awareness sa mga ginatudlo para nga mas mapabakod ang kapasidad sa aton sining mga local MSMEs. And speaking of MSMEs mga biyan, isa katos ka MSME sa syudad sa Iloilo at ina sa probinsya sa Iloilo mga biyan ang nagaupod sa nagapadayon karon na Artisanias di Iloilo Trade Fair sa Robinson's Place, Iloilo City. Ang aton sining Artisanias nagabida sa kanunay-tuway nga mga produkto human sa kawayan, lube, kakao, kape, nagiban pa nga mga raw materials nga bugana sa aton sining rehiyon. Yari pamakian pala na ito mabiyan ang naging pahayag ni Ma'am Maria Dinda Tamayo, the OIC Regional Director sa DTI Western Visayas. Angot sa iya sining pagpangagda
sa tanan ng mga Ilonggo at sumuman sa mga bisita na magpamalaklon kag suportahan ang mga produkto lokal ng probinsya sa Iloilo. Kagkabay pa na notice nyo nga kuno abi guaranteed kagabi way na nasa Saniyas 2025. But looking more closely to the products arrayed before us today and the next few days, I would readily believe that if DTI Iloilo spends sleepless nights to put up our artesaniyas, our dear MSMEs not only did the same, but added grit and soul to be part of this fair. Mounted since 2019, or 5 years ago, Artesaniyas de Iloilo have provided an avenue for market testing and economic engagement for our MSMEs. And 2025 promises to be even better as more innovative approaches have been added. Yung mga Ilonggo na words, no? So when we are celebrating or starting the fair, na panawag nila padagas. The holding of this activity didn't stop from being a mere sales-generating vehicle for our MSMEs. Here, the 100 strong participants can practice their negotiation skills, hone their competitive advantage, and broaden their entrepreneurship outlook because they know that they need to deliver their brand and be proud that DTI's help, encouragement, and belief to them will not be put to waste. MSMEs are always regarded as the backbone of our economy, and indeed, we owe it to you. Job generation, the stirring of the economy day in and day out, in your small way, your contribution is magnified. Thus, government need to be more relevant to your plight. DTI Iloilo and DTI Western Visayas is always conscious of its supporting role in whatever way we can. Wherever and whenever collaboration is needed, we step up to provide the necessary assistance. Ang kabayan mabiyan sa ninpahayag ni Director Maria Dinda Tamayo, ang OIC Regional Director sa DTI Western Visayas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:53 sa aga. So again, sa aton sining mga kulturan, if you have the extra time and the extra budget, bisitahon ang Artesaniyas de Iloilo sa Robinson's Place, Iloilo City. Rin bida ang mga nanaytuay nga produkto sa isagratos ka MSME sa bugos nga probinsya kag syudad sang Iloilo. Until ano pa ini mga biyana? Until September 21, that's on Sunday. So sa mga nagapangita sang regalo pasalubong items of perfect good nga destinasyon ang Artesaniyas para sa inyo siling kinahanglanon. And speaking of trade and bazaar, ongoing man mga biyan ang Alunsina 2025 sa Department of Social Welfare and Development sa Iloilo Provincial Capital Grounds. Dito naman bida ang mga produkto hindi lang sa Iloilo kag Western Visayas, kundi pati man sa mga SLP beneficiaries gikan sa 17 pa kapag iban nga rehiyon sa Pungsod, Pilipinas. 9:54 in the morning. Walita sa oras nga nabilin sa aton sining nga pagpahalagan. Dili na ginawang kultubatong edisyon sa Bukadlaw sa Merkules, Setyembre 17, 2025. Sa ngalan sa akong mga katuwang technical, Mr. Verbora Ventura sa studio, kag Mr. Gian Magallanes sa transmitter, ako naman ang inyo ng inalaga, JP Harvas. Maraming salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.